So, magandang araw, Bayang Pilipinas. Nasa MFR Trading OPC ako, ayan. Medyo masilaw, may mga area na masilaw kasi yung sikat ng araw na nasa labas against doon sa camera ng cellphone ko. Pero ito, ayan, dito tayo. So, ayan, ganyan yung setup namin. Ayan yung mga sales. At syempre nandito ako kasi ako yung bida. Okay? Etong MFR Trading OPC, ito yung pinaka nauna sa mga negosyo ko. Ngayon, nararamdaman namin na medyo mahina talaga yung negosyo rin. Lahat naman siguro ng negosyo mahina, base na rin siguro dun sa mga nangyayari sa ating bayan. At apektado lahat, pati yung mga customer namin nagmamatsyag rin siguro sila, nakikiramdam. Yung mga client namin medyo hindi rin gaanong nagpapadeliver ng mga materialis ngayon. Ayun, sa kadahilanan na siguro natatakot din sila kung anong mangyayari sa bayang Pilipinas, kung anong mga susunod na mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi rin siguro sila gumagalaw gaano sa mga negosyo nila, sa mga trabaho nila. Pero ayan, kami, wala tayong magagawa, tuloy-tuloy tayo. Ayan. Yan yung sales namin isa doon sa taas galing. May dala-dalang sako. Ayan. So kami, wala tayong magagawa, tuloy-tuloy pa rin. Naghahanap buhay pa rin kami. Pero nagbawas muna kami ng tao pansamantala. Ang ginawa namin, nagpa-day off kami. Hindi lahat pinapasok kasi talagang mahina yung negosyo eh. Ay, sorry doggy. Hindi naman natin pwedeng ipilit na magpapasok tayo ng tao tapos walang gaanong deliver. So, lalo tayong malulugi. Ito, ginawa ko tong content na to para syempre doon sa mga negosyante na baka nag-iisip o nagtataka sila kung bakit, kung anong nangyayari sa negosyo nila. Wala silang mga idea. Pero ako kasi meron akong 4 na negosyo eh. At ayun, ramdam ko yun na pare-parehas ay mahina. Ang kadahilanan nun guys ay dahil sa hindi stable yung politika sa bayan natin. So, mahalaga o malaking epekto kapag hindi stable ang politika sa bayan natin. Siyempre, ito tulad ngayon, medyo may banta pa sa seguridad ng bayan natin dahil dalawang malaking political, sabi natin, grupo ng politika sa Pilipinas ay nagbabanggaan. So, yung mga tao, hindi rin, yung mga pag-iisip ng mga Pilipino hindi rin stable ngayon. So, ayun, kahit ako, mga negosyante, ganoon din naman yan eh. Hindi tayo makapaglabas ng puhunan, mahina rin naman yung pasok ng pera sa atin dahil nga nakikiramdam tayo. At yun yung mga kadahilanan kung bakit humihina yung negosyo sa Pilipinas ngayon. So, doon sa mga negosyante, sa mga bagong negosyante, wag na po kayo magtaka. Hindi lang kayo yung mahina. Lahat na halos ng negosyo ngayon ay ramdam ito. Yan. Manood kayo sa social media kung may mga naiisip kayo na gusto nyo malaman. Pero wag naman doon sa social media na puro black propaganda lang na walang katotohanan yung pinagsasabi. Doon sa mga reliable sources ng social media, tulad ng mga news, tulad ng mga nakakausap talaga nila yung mga matataas sa opisyal ng ating gobyerno, doon po kayo manood, yun yung pakinggan ninyo kung anong kalagayan at sitwasyon ng ating bayan sa ngayon. So, related sa negosyo natin, ay mahina yung mga negosyo natin dahil ganun po ang nangyayari, ganun ang ganap sa politika sa Pilipinas. So,
napakalaking epekto ng politika sa Pilipinas pagdating sa mga negosyo natin. Apektado yung mga negosyo natin kapag ganito yung mga pangyayari, mga desisyon ng mga matataas na opisyal sa ating gobyerno. Alam naman natin yan, hindi tayo pwede maging hipokrito dyan na since 2022 bumagsak ang ekonomiya natin, tuloy-tuloy yun hanggang ngayon at lalo pang bumabagsak sa panahon ngayon. Dahil meron po silang mga ginagawang aksyon na tingin ko, mga desisyon na pansarili lang nila. Yung mga namumuno sa ating bayan, yung mga desisyon nila ay pangsariling interest nila para sa politika, para sa election 2025 at saka sa 2028. So, damay tayong lahat dun sa mga ginawa nilang desisyon. Yan, pero nandito pa rin tayo, nakaalalay pa rin ako sa mga empleyado namin. At wala naman akong option eh. Hindi ko naman pwedeng ihinto ito. Dahil doon sa nagbabadyang destabilisasyon o kung anumang kaguluhan na mangyayari sa ating bayan. So, itutuloy lang natin at samahan natin ang dasal. Wala namang ibang makakapagbago kung ano man yung mga susunod na desisyon na ikakasama ng ating bayan, kundi mababago po yun kapag pinakinggan ng panalangin natin ng mahal na Panginoon. So magdasal po tayo kung ano yung mga susunod na mangyayari sa ating bayan. Magandang araw, Bayan Pilipinas.